May naka-flash po dyan sa atin pong screen na the Day of Atonement. Actually po, this Sunday is Mission Sunday. In-schedule po natin ito ngayong Sunday. Pero mga ilang araw po mula ngayon, to be exact po, October 1, magsa-start po ang Day of Atonement ng Israel ng gabi ng October 1. That's 6 p.m. Kasi po ang kanila pong araw ay nagsisimula ng gabi, 6 p.m. onwards. Medyo baligtad po sa atin na nagsisimula ang araw natin ng 12 ng madaling araw. Parang ganun po, nagsa-start yung one day natin. Pero sa kanila po, 6 p.m. nagsa-start yon. And sa October 1, they will be remembering or they will commemorate the Day of Atonement. Ang Day of Atonement po is one of the 7 main feast of Israel. It will be followed by the Feast of the Tabernacles, which we will be celebrating after. Pero dahil po Day of Atonement sa October 1, and that's just 2 days from now, and today is our Mission Sunday. Ang totoo po nito, sa paghahanda ko po ngayong umaga, talaga pong nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ano po bang gusto ninyong i-emphasize para sa amin ngayon pong Sunday na ito, because we are celebrating Mission Sunday, but 2 days from now, or 2 days after ng Sunday, will be the Day of Atonement. So talaga pong I was torn between missions and the Day of Atonement. Actually po, pwede akong mag-ready for missions. Pwede akong mag-ready for Day of Atonement. Of course, pumunta po tayo dito at alam ko naman po na hindi naman po yung pinrepare ko ang gusto ninyong marinig, kundi po ang kung anong gustong sabihin ng Panginoon. So I really prayed about it. Ang tanong ko po sa Panginoon, Lord, anong gusto mong i-emphasize, anong gusto mong ipangaral ko ngayon pong linggong ito? Tungkol ba sa missions o tungkol sa Yom Kippur? Yom Kippur po kasi ang term na ginagamit ng mga Israelita for the Day of Atonement. At habang ako po yung nananalangin, God impressed in my heart na kailangan ko pong ipangaral ang dalawa. Kasi po, thinking about it, later po you will realize na may connection ang Yom Kippur, which is the Day of Atonement, and yung missions na sineselebrate po natin today. No po? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is, I will be first discuss to you the Day of Atonement. I will be reminding you po kung ano ang nangyayari, ginagawa, anong kahalagahan nito sa ating kapanahunan. Kasi po, ang mga Israelita ginagawa yan magmula pa ng panahon ni Moses hanggang ngayon. Later po, we will be opening some verses that tells us na sinabi ng Panginoon sa kanila, it will be a perpetual statute. Ibig sabihin ng perpetual, hindi daw matatapos yon. Yung may expire. Tuloy-tuloy nilang gagawin at hanggang ngayon po ginagawa nila yan every year. By the way, for them, it is the holiest day of the year. It is a day of fasting and prayer, asking forgiveness for their sins. Yun po yung pinaka-theme ng araw po nila na tinatawag nilang Yom Kippur, or we call it the Day of Atonement. Papaliwanag ko po sa inyo at pag-usapan natin muli yan. At later po, sa bandang huli ng mensaheng ito, susubukan po natin tignan kung anong connection nito sa missions, sa panawagan ng Panginoon sa atin to preach the gospel. Sa atin pong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak dito sa Pilipinas locally, but the Bible is very clear that we should preach the gospel to all nations, which is globally. The mission is not just local, but we are tasked to share and to preach the gospel to all nations. Kaya nga po sa church na ito, ine-emphasize namin ang importance ng mission. Kasi nga po ito po ay tibok ng puso ng Panginoon para sa atin. And we are blessed to be a part of it. Though we cannot go karata pong to the ends of the earth, or to all the nations,
pero we can be a part of it. Yan po. Pag-usapan po natin yan ngayon pong umaga. Um, Here is a picture po muna, just to give you a background about Yom Kippur. Here is a picture of a calendar. This is a calendar of yung pong mga Israelita, yan ang calendar nila. Pero mapapansin po ninyo sa calendar na yan, doon po sa inner circle, yung may black, yan po ay calendar natin na alam natin. At doon po sa outside circle, yan po ang mga buwan na sinusundan naman ng mga Hudyo. So, Jewish calendar po yan. Tapong ketang luwal na. So, iba po ang tawag nila at magkakaiba din po yung panahon kung saan dumarapo yung bawat buwan nito. Gusto ko pong i-focus natin lang ito, ang paningin natin doon sa pang 7th month of the Jewish calendar, which is the month of Tishri. Nakita po ninyo yun, yung number 7, nasa bandang baba po. At yan po ay dumarating sa ano po natin sa ating calendar is between September and October. Kaya mapapansin po ninyo, sometimes we are celebrating the Day of Atonement and the Feast of the Tabernacle. Sometimes it's September, sometimes it's October. Last year po, October natin sinelebrate yan. At ngayon din po, October din. Yan, because it falls between the month of September, yung pong last part ng September, and early part ng October, sa pagitan ng dalawa. At sa buwan pong yan, mapapansin po ninyo, meron pong 3 feast ang nandoon. Uumpisahan po yan ng Feast of the Trumpets, Rosh Hashanah, yan po ang kanyang ang tawag. I believe si Pastor Henny po pinreach nung nandito siya, mga last month. Ano po. May preaching po na medyo na-touch doon sa trumpets, Feast of the Trumpets. But after the Feast of the Trumpets, it will be the celebration also of the Day of Atonement, Yom Kippur, and also the celebration of the Tabernacle, Feast of the Tabernacles, which is Sukkot. 3 po yan. At yung pong Day of Atonement ay mangyayari ng October 1. Ito po yung sinasabi ko. Because after the Day of Atonement, there will be 10 days of awe, A-W-E, na tinatawag nila. Kasi po after ng Days of Atonement, ang gagawin ng mga Israelita, 10 araw silang tuloy-tuloy na mananalangin. They will be reflecting at kakausapin ng Panginoon, nilalapit ang kanilang mga sarili at pamilya at hihingi ng tawad sa lahat ng kanilang mga pagkakasala. They will be doing that. It will be para pong days of prayer and fasting. Right after po ng October 1, it will be 10 days. And then after po ng Day of Awe, papasok yung celebration of the Feast of the Tabernacles. I-announce po namin kung kailan natin isa-celebrate yan next week. Kasi po ang Day of Atonement ay magsa-start ng middle of the week, hindi naman siya Sunday. So yung pong Sunday na tatamaan doon sa celebration nila. It will be a 8-day celebration po kasi para sa kanila yun, yung Feast of the Tabernacles. I-announce po namin kung kailan na po. But let's just focus first on the Day of Atonement. 7th month po siya. But in the Bible, to be specific, 10th day of the 7th month. Yan po yung specific. So, ibig sabihin po, hindi po to hula-hula lang. Talaga pong may araw talagang inassign ng Panginoon. And if you will be reading the Bible, it is written in Leviticus chapter 16. Ano po? Wait lang po. The Day of Atonement. Basahin po natin para magkaroon lang tayo ng idea kung anong sinasabi ng Biblia at bakit nila ito ginagawa. So I will be reading Leviticus chapter 16, pero verse 29 po ang aking babasahin. If may time po kayo, I encourage everyone to read the whole Leviticus chapter 16. Hindi na natin magagawa po ngayon yan. We have limited time. Pero sa bahay po, pwede ninyong basahin para malaman po ninyo kung ano ang ginagawa ng mga Israelita, bakit nila ito ginagawa, at ano po ang pamantayan at ano po ang ano po bang tawag doon? Yung instruction ng Panginoon sa kanila sa araw pong ito.
Sabi po ng Leviticus 16 verse 29, "This is to be a perpetual statute for you. In the 7th month of the 10th day of the month." Nakita po ninyo yung calendar nila, Tishri is 7th month. Pero on the exact 10th day of the 7th month, ang sabi po ng Bible, "You must humble yourselves and do no work of any kind, both the native citizens and the foreigner who resides in your midst." Later po, imumove natin yan sa verse 30. Pero subukan po muna nating pag-aralan itong verse 29. May mga ilang pong salita dyan ang i-highlight ko lang para maintindihan natin kung ano sinasabi ng talatang yan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos sa kanila, ang araw pong yan, which is the 10th day of the 7th month, ay magiging araw na kung saan kailangan nilang magpakumbaba. They must humble themselves. And it will be a special day because the Lord told them na hindi sila magtatrabaho. Both citizens at saka foreigner na nandun sa lupain ng o bayan ng Panginoon. No po. Pero gusto ko lang pong i-highlight yung salitang, ang utos na yan, na italaga yung 10th day of the 7th month, will be a perpetual statute. Nabanggit ko na po kanina kung anong ibig sabihin ng perpetual. Ang ibig sabihin po ng perpetual, never ending. It will not change. So kung mga nagtatanong po, siguro, yan po ba ay wala na? Sabi ng Bible kasi sa mga Israelita, kaya ginagawa pa nila hanggang ngayon, matagal na yan. Uso ngayon yan, hindi na dapat gawin. Sasagutin kayo ng mga Israelita pag tinanong niya sa kanila, ba't ginagawa pa nila yan? Sasagutin sigurado nila kayo na sinabi ng Panginoon sa kanila, it will be perpetual. Ibig sabihin ng perpetual, hindi daw hihinto. It will be a never-ending, it will not change, occurring repeatedly every year. Yun po ang ibig sabihin ng perpetual. Pag sinabi pong statute, ang ibig sabihin naman po niyan, it is mandate, a rule, law, given by, appointed by an authority. At alam naman po natin na hindi lang po legislative branch lang nila ang gumawa niyan. O yung siguro po yung mga Levites noon o ang kanila pong punong saserdote lang ang nagsabi o kaya si Moses lang ang nagsabi. Alam po natin na ang statute na yan o yung rule na yan na nagsabing perpetual, ito po ang authority na nagbigay niyan ay ang Diyos mismo. The highest authority of all. Siya po ang gumawa, nagsabi ng batas na yan sa kanila. It will be a perpetual statute. Ang sabi po ng Diyos, it will be a day where they will humble themselves. Alam po ninyo, challenging yan para sa marami. Isang araw ng pagpapakumbaba. Bakit po sinasabi na challenging yan sa marami? Isa po sa kahinaan ng tao ay pride. Sa araw pong yan, wala dapat fried chicken sa ating pong, walang pagbamataas sa ating puso at sa ating buhay. Talaga pong kahit anong estado ng kanila pong buhay, mayaman man sila, may posisyon man sila, sa araw na yan, magiging pantay-pantay ang lahat. Ibababa nila ang kanila pong mga sarili upang maitaas ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. They will be, they will lay down their crowns, their titles, everything. They will fall down at the feet of God sa araw pong yan. It will be a day where they will humble themselves. It will be a challenge for many. Lahat ng pride, pagmamataas, kailangan tanggalin sa araw na yan. Though we are Gentiles, alam naman po natin, pag sinabi ko pong Gentiles, we are not Israelites by blood. No po. Pero maganda rin po kung ako po I encourage everyone sa Tuesday. Wala naman po sigurong masama kung kahit hindi tayo Israelita na alalahanin natin yung pong pagtubos ng Panginoong Jesus sa atin because that's the meaning of atonement. Wala naman po sigurong masama if we will be reflecting our life. We will be reflecting yung ating pong buhay kung kaahaya-ahaya ba ako, Panginoon. May mga bagay ba sa akin, Panginoon, na hindi pa kalugod-lugod sa iyo.
And then, siguro hindi naman po, at hindi naman kalabisan at hindi po mali na humingi ng tawad at magpakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Um, para po sa akin, hindi po mali na pwede nating i-applyan because humbleness is a biblical principle whether you are a Jew or a Gentile. Kalulugdan ng Panginoon, ang kinalulugdan ng Panginoon ang pagpapakumbaba. Ano po? Maybe po siguro it is a challenge for us. We humble ourselves. Baka po may mga kagalit pa kayo. It's a day that we can humble ourselves. And not just in front of God, but also in front of people if necessary. No po? Kasi po kailangan walang pagmamataas sa atin pong puso. Yan po ang araw ng Day of Atonement sa kanila. But if you will be reading verse 30, this is verse 29 ang binasa po natin. Ituloy lang po natin ha. Sabi po ng verse 30, for on this day, sa araw na yon, that's the 10th day of the 7th month, on this day, atonement is to be made for you. So that's the reason why we call it the Day of Atonement. Kasi sinabi po ng Biblia sa kanila, kaya itinatalaga natin ang araw na ito and it will be a perpetual statute. It will be a day of where you will humble yourselves. For this day, yung araw na yon, atonement is to be made for you, to cleanse you from all your sins. So ano pong purpose ng atonement? Cleansing from all their sins. You must be clean before the Lord. Nakita po ninyo yung mga terminology, you must. Alam po ninyo yung meaning ng must? It means, binibigyan diin po yan, kahalagahan, kaimportansahan. You must be clean before the Lord. It is to be a Sabbath of complete rest for you, and you must humble yourselves. Sinulit na naman po yung word na humbleness. And it will be a perpetual statute. Inulit na naman po yung perpetual statute on those two verses lang na magkasunod na binasa po natin. So yan po yung verse na pinagmulan ng kanila pong ginagawa na tinatawag na Yom Kippur or Day of Atonement. Now, ang question po, bakit mahalaga ang araw na yan? Kasi daw po, ang sabi ng Bible in verse 30, it will be the Day of Atonement for them. Atonement po ang ibig sabihin, pagtubos o paglilinis sa kanilang mga kasalanan. Alam po ninyo, mga kapatid, bakit kailangan silang luminis? Kasi po, alam naman po natin na ang Diyos ayaw po niya ng marumi. Kung ikaw po isang ama at isang magulang, akit mo po yung anak mo, makita mo ang anak mo na marusing, madumi. Of course po, walang ama o magulang na gustong makita ang iyong anak na ganoon. And this is the reason why sa buong Biblia, nag-e-echo ang kalooban ng Panginoon na lagi tayong dapat malinis sa kanyang harapan. Baka po sabihin ng ilan sa inyo, dapat pala naligo naman ako ngayong araw, kaya malinis ako. Well, mga kapatid, we are not just talking about physically clean na term, no? Physical cleansing. The Bible is talking about another type of dirt na ang tanging pwedeng maglinis lamang is the atonement of God. Meron pong klase ng dumi na hindi pwedeng tanggalin ng Clorox lang o kaya sabon lang. Yung pong dumi sa katawan, pwede pong linisin yan ng tubig at saka sabon. No po. Pero may isang klase ng dumi na hindi matatanggal ng basta-basta ganun lang. At alam po ninyo, dumi, yung sinasabi kong dumi ay dumi galing sa kasalanan. Excuse me po. Matthew chapter 15 verse 19 to 20. Ito po ang magsasabi sa atin yan. Sabi ng Bible, sapagkat mula sa puso nanggaling ang masamang pag-iisip, pagnanakaw, pangangalunya, imoralidad, kasinungalingan, at paninirang puri. Ang tawag po sa lahat ng yan, kasalanan. Sabi ng Bible, ito ang nagpaparumi sa tao. Yun ang sabi ng Bible. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Sabi ng Biblia, kapag tayo ay nagkakasala, katulad ng mga nakasulat dyan, pag tayo nagsisinungaling, nangangalunya, nagnanakaw,
may masamang pag-iisip. Ang sabi ng Bible, nagpaparumi ang mga yan sa tao. It talks about dumi, galing sa mga yan, pero hindi po physical lang nadudumihan ang ating puso, ang kalooban natin. At yan po ang sinasabi ng Biblia na dapat luminis, mga kapatid. Dapat luminis. Nagpaparumi sa tao ang kasalanan. Bakit ko po ine-emphasize yan, mga kapatid? Kasi po napakadelikado ng duming yan. Alam naman po natin na pag marumi, medyo delikado din sa physical health natin, no po. Pero may isang dumi na talagang mas delikado pa. Sa alam natin, yung type of dirt na napakadelikado is yung pong dumi na galing sa kasalanan. Hindi po alikabok, hindi pawis, hindi putik, kundi yung dumi sa kalooban na dulot ng kasalanan. Yan ang napakadelikado. Ang kasalanan po ang tunay na nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Kahit gaano pa kagandang itsura natin sa panlabas, kahit gaano pa kaganda at kagara ang ating kasuotan, kahit gaano pa tayo mukhang mayaman, o kapag po ang kasalanan ay nasa sa atin, at may kasalanan tayo sa ating pong buhay, marumi pa rin tayo. Dumi yun ang sabi po ng salita ng Panginoon. At alam po ninyo, ang duming ito, yung pong dumi na galing sa kasalanan, hindi lang po basta-basta marurumihan ka lang eh. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo po'y magkaroon ng dumi na galing sa kasalanan kasi po may kabayaran daw yung duming yon. At ang sabi ng Biblia, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. At ito po ang dahilan kung bakit ayaw tayo ng Diyos na manatiling marumi, gusto niyang luminis tayo kasi nga po may kabayaran ng kasalanan eh. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yan po ay bad news for us. Sino ba namang hindi nagkasala sa atin, mga kapatid? Wala. Lahat tayo makasalanan. Pero buti na lang po, ang kaloob ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon sa ating pagkakasala. Pero malinaw po dyan na ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Ang ibig pong sabihin ng kamatayan po dito ay hindi po yung physical death lamang, kundi eternal separation from the Lord. Yan po ang tinutukoy na kamatayan dyan, na kabayaran ng kasalanan. Kaya ang mensahe pong ito, na ang kasalanan ay nagpaparumi sa tao at ang kasalanan ay may kabayaran na kamatayan, ito po ang dahilan kung bakit po bumaba ang Panginoong Jesus mula sa langit papunta dito at nagkatawang tao. Talking about mission. Tignan po ninyo. Hindi po ba ang ating Panginoon is the perfect example of a missionary? Umalis po siya from heaven. Umalis siya sa comfort zone niya. Namuhay siya bilang tao. Nagkatawang tao. He spoke our language. He spoke our language. Nagsalita siya sa salita ng tao, namuhay siya, kasama natin, yung sinasabi po ng salita ng Panginoon. Hindi po ba yan ang ginagawa ng mga missionary? Umaalis sila sa kanila pong mga tahanan. They will live in a particular place and then they will speak their language, eat their food, live there. I think Jesus is the perfect example of a missionary. At ginawa po niya yun because of a mission. Ano po ang mission? Tubusin tayo. Iligtas tayo sa kamatayang dulot dapat ng ating kasalanan. Alam po ninyo mga kapatid, ito ang mission ng Panginoon bakit bumaba sa lupa. The mission of God, iligtas ang tao. That's the reason why nagkatawang tao sa bumaba dito upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. I remember Luke chapter 19. Kung babasahin po ninyo ang Luke chapter 19, may kwento po kayo na sandali po. Ito po ang
by the way, Luke chapter 19 verse 10. No? This is a specific verse in verse 10. Sapagkat ang anak ng tao, which is, it talks about Jesus. Pag sinabi pong anak ng tao in the book of Luke, it talks about Jesus. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. I think this is a very good example, a very good verse na nagsasabi kung ano ang mission ng Panginoon and the reason why He came here on earth. Ano po ang sabi? Naparito daw po ang Panginoong Jesus upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. So that's the mission of Jesus. Ngayon po, kung tatanungin po kayo, mission accomplished ba si Jesus dyan? Amen. Actually po, nang sabi niyang, it is finished, it is a declaration na natapos niya yung mission. At tinanggap yung sacrifice, which is His life and His blood. Yun ang sacrifice, tinanggap po yun at nagtagumpay siya. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay nabigyan ng kaligtasan, kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. At ito po ang puso pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Maligtas ang tao. Still the same heart. In fact, the Bible tells us hindi nagbabago ang Diyos sa noon, ngayon at magpakailan pa man. Kung ang kanyang puso noon ay mailigtas ang tao at ginawa po niya at binayaran ng kabayaran sa ating kaligtasan, hanggang ngayon ang tibok ng puso ng Panginoon ay mailigtas ang mga taong ginawa niya ayon sa kanyang wangis. Kaligtasan pa rin ang tibok ng puso ng Diyos. Kaligtasan para sa atin. But this is the reason why there's still mission today. To preach the gospel. Ibalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipamalita ang balita na tinubos na tayo ng Panginoong Jesus. Yan po ang sentro ng mission na po. Ang tanong po, siguro po, ang tanong ng marami, even in the time of Jesus, laging tanong nila, paano kami maliligtas? Kung ang gusto pala ng Panginoon ay maligtas ang tao, sa papaanong paraan? Kung ang gusto ng Panginoon ay tayong lahat ay mapunta sa langit, ako po naniniwala na yan ang kalooban ng Panginoon. Na napakalaki ng langit para sa atin. In fact po, kahit pumapunta tayong lahat doon, malaki pa rin ang langit. May lugar tayo talaga doon. And I think the desire of God for all of us is to be saved. Pag tinignan po natin, even our enemies and all of mga nakikita po natin sa TV na nakakagalit po, no? Mga nakita natin sa TV na makanyan la rin, tao nga rin. All of those people, even dito pong ausan tamong masasamang mga tao, pag tinitignan sila ng Panginoon, naniniwala ako, ang Panginoong Jesus gusto pa rin ng Panginoon na maligtas yung mga taong yon. At gusto pa rin ng Panginoon na ang lahat ng tao, lahat tayo ay mapunta sa langit. Pero ang question po, paano? Yan po siguro ang tanong ng marami. Now, ito po yung sinasabi ko pala kanina. I remember in Matthew chapter 19, that's the story po na sinasabi ko kanina is Matthew chapter 19. Meron po doon na isang binatang lalaki na lumapit sa Panginoon at mayroong parehong tanong. In verse 16 of Matthew chapter 19, hindi ko na po sinulat dyan, basahin ko na lang. May isang lalaki na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? In short po, he is asking, paano ako maliligtas? Paano ako mapupunta sa langit? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Verse 17, sumagot ang Panginoong Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Verse 18, alin sa mga yon? Tanong niya. Tanong ng lalaki. Sumagot ang Panginoong Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sumagot ang binata, sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Yun sabi po ng binata. Sabi ng verse 21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap,
Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos po, pagkatapos daw sabihin ng Panginoong Jesus yon, ang sabi po ng Biblia, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Yun ang sabi ng kwento. Just try to imagine. Kung paano na-imagine it, I don't know. But I want every one of us to use our imagination. There is a man. Sabi ng Bible, sabi po ng Bible dito, mayaman. So, at least po we can picture a man na talagang mukhang mayaman. No po? At ang sabi ng lalaki, i-summarize ko na lang po para balikan ko para at least po naka-engage tayo dun sa kwento. May tanong po ang lalaki. Ang sabi ng lalaki, I think this is a very honest question. Hindi ko po, palagay ko po hindi siya, namimiloso po lang. May mga tao po kasi sa panahon ni Jesus na nagtatanong tapos namimiloso po lang o hinuhuli lang ang Panginoon, no? Para magkamali ang Panginoon. Pero I believe that this is a very honest question. And I think it is a reflection of many people even today. Yung question na yan ay tanong din ng maraming tao hanggang ngayon. Ang tanong niya, paano ko makakamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot ang Panginoong Jesus, o gawin mo ito, ang sinasabi ng law, which is sa panahon po nila, sinasabi ng scripture sa kanila, huwag kang papatay, huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Sabi po ng lalaki, sumagot siya. Confidently, sabi niya, hindi ko po ginagawa yan. Meron pa po ba? So parang medyo may pag-asa kasi po sinabi niyang ganun. Tapos ang sabi ng Panginoong Jesus, o ganito na lang, para maging ganap, yan, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, pamigay mo sa mahirap. At bumalik ka sa akin. Yan ang sabi po doon eh. Pagkarinig daw po noon, ang sabi ng Biblia, tumalikod daw po, tahimik na tumalikod ang lalaki. Ang sabi ng Biblia, bakit siya tumalikod? Hindi para gawin yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kasi pwede pong ginulot at excited niya, pamisali na lang yan. Dang ari-arian, pwede po yun eh. Pero sabi ng Biblia, kaya siya tumalikod siya, di na bumalik. Bakit? Napakayaman kasi niya. So there's a struggle doon po sa sinabi ng Panginoong Jesus na yun. Pero hindi po nagtatapos doon ang kwento. Ito po ang punto. No? So, ang sabi po dito, in verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Verse 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagtalikod ng lalaki, humarap ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin po, yung mata ng Panginoon, binaling na niya, at ang kausap na niya dito, hindi na yung binata, kundi ang mga tagasunod ng Panginoon. So, kinausap ng Panginoong Jesus sa mga alagad, ang sabi ng Panginoong Jesus, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayamang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Pero ito po ang punto, verse 25. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya nagtanong sila, kung gayon, sino pang maliligtas? Habang po sinabi ng Panginoon yun, bigla silang nagtingin-tinginan at nagtanong sila, kung gayon, sino pang maliligtas? Narinig yun ng Panginoon, verse 26. Ito po yung pinaka-highlight nating verse. Sabi po ng verse 26. 25 and 26 po yan. Ayun po yung verse 25. Kung gayon, sino po ang maliligtas? Verse 26, sumagot ang Panginoon. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, para sa tao, ito'y imposible, ngunit para sa Diyos, ang lahat ay posible. To man, this is impossible, but with God, all things are possible. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ako. Kino-quote ng marami yan. Kapag nahihirapan tayo at nasa sitwasyon tayo na mahirap, sinasabi natin, lahat posible sa Panginoon. Nothing is impossible sa Panginoon. Totoo naman po yun, mga kapatid. Wala namang mali sa interpretation na yun. Pero nais ko lang pong sabihin na ang konteksto talaga ng verse na yan ay tungkol sa kaligtasan. Sinabi kasi ng Panginoon yan, yung sa Diyos lahat ay posible. Sa tao, imposible. Ngunit sa Diyos, lahat ay posible. Sinabi ng Panginoong Jesus yan, ang talagang konteksto niyan, yung reason behind that, bakit niya sinabi yan, ay dahil sa tanong na
paano maligtas at sino pang maliligtas? Ang sagot po ng Panginoon, sa isip ng marami parang malayo yung sagot eh. Kasi po pwede naman sabihin ng Panginoon na literal, ganito kayo maliligtas. Pero palagay po ninyo, nagkamali ba talaga ng sagot ang Panginoon dyan? Ang sagot ay hindi. Kasi po, hindi naman magkakamali ang Panginoon. Pero subukan nating himayin. Bakit ang tugon ng Panginoong Jesus ay para sa tao, ito yung posible, ngunit para sa Diyos, ang lahat ay posible, sa katanungan na sino ba ang maliligtas? Kasi if we are talking about salvation at kaligtasan, imposible sa taong maligtas. Kahit anong gawin ng tao, hindi ka maliligtas, hindi mo maliligtas ang iyong sarili. There is only one way para maligtas ang tao, dahil sa Diyos. Kung kaligtasan ng pag-uusapan, it will only be possible kung ang Diyos ang gagawa. Imposible yan sa tao, pero sa Diyos, posible yan. Yun ang sinasabi po ngayon ng Panginoong Jesus. Ang gusto ko po maintindihan natin kung ano ang kahulugan talaga ng talatang yan. Kasi po, usually po, we always use that and we memorize that. Pero talagang ito ang kahulugan nun. Jesus is talking about how to be saved. How to have eternal life. Ang sabi ni Jesus, sa tao, kahit anong gawin ninyo, imposible yan. Pero magiging posible lang ang kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil sa Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Amen po ba? Kaya sinasabi po natin, hindi maliligtas ang tao sa mabuting gawa. Imposible para sa tao. Pero sa Diyos, posible ito. And because of this, na dahil po ang kaligtasan ay pwede lang makuha kung ang Diyos ang kikilos at gagawa nito, ang Diyos lang talaga ang pupwedeng makapagbigay nun. E yan po ang dahilan kung bakit po bumaba ang Panginoong Jesus mula sa langit at tutubusin talaga tayo. Hindi kasi kaya ng tao. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa. Ang panalangin ko po, makakuha natin ito at maintindihan mga kapatid. Alam po ninyo, bakit bumaba ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa? Siya'y nagkatawang tao, namuhay ng banal, walang bahid, ang sabi ng Bible. Actually po, ang Panginoong Jesus lang nabuhay bilang tao, kasi po nagkatawang tao rin siya, na nabuhay, ipinanganak, hanggang sa mamatay ay walang bahid ng kasalanan. Panginoong Jesus lang po yun. Siya'y nabuhay ng banal. Siya'y namatay sa krus bilang handog para sa ating kasalanan. At siya'y nabuhay ng magbuli para bigyan tayo ng pag-asa. Alam naman po natin, nakasulat sa John 3:16, di ba? It is the most famous verse of all siguro po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit daw po? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan kung bakit po naparito ang ating Panginoong Jesus at inialay niya ang kanyang buhay para po tubusin tayo at maging posible sa atin ang isang bagay na imposible dapat sa tao. Ngayon po, naging posible para sa atin yan dahil sa Diyos. Sapagkat sa Diyos ang lahat ay posible. Balik po ako doon po sa Day of Atonement. Bakit po ito in connection of the Day of Atonement? Kasi po the Day of Atonement is cleansing, di ba? Noong pong panahon ni Moses at mga Israelita po noon, ang kasalanan nila ay nalilinis sa pamamagitan po ng pag-aalay po ng dugo ng punong saserdote. Let me share you kung ano pong nangyayari. And you can read this in Leviticus chapter 16. Ito po yung reason kung bakit sinasabi ko kanina sa inyo, if you have time, you read it. Sa araw po kasing yun, ang mangyayari po noon, by the way po, ang punong saserdote, the high priest, isa lang po yun sa buong Israel. Ang high priest po, ang gagawin niya, 1 year siyang magpe-prepare for the Day of Atonement. Sa isang buong taon,
Lahat po ng kanyang kakainin, gagawin, sasabihin, umiikot lang in preparation for this particular day. Kasi po sa araw na ito, dapat wala siyang bahid. Kasi po kung may bahid siya at gagawin niya ang kanya pong tungkulin bilang high priest sa Day of Atonement, mamamatay siya. Kasi po ganito po ang mangyayari dyan. Ang high priest po, kakatawan at tatayo at mamamagitan between the Israelites and God. Siya po ay papasok sa kabanal-banalang dako sa tolda ng Diyos at isa lang ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies. High priest lang. Wala nang iba. Isa lang ang nakakapasok po doon. At isang beses sa isang taon, papasok ang high priest doon, dala-dala po ang dugo. Wala po sa kinatay na handog. Yung pong handog, dapat wala rin bahid. Ibig sabihin po, mayroon pong mga animals na pinapalaki lang at ipinapanganak lang para maging handog sa araw na yon. So dapat talaga perfect ang lahat. Tapos dadalhin po yung dugo ng inihandog na hayop. Tapos ibubuhos yon sa mercy seat na tinatawag nila. Mercy seat po, kaban ng tipan sa taas po nun. At ang sinasabi ng Bible, ang dugo, pag nakita po ng Diyos yon, hindi matatakpan ng dugo yung mga kasalanan ng mga Israelita. Sa loob po kasi, sa loob po kasi ng kaban ng tipan, no, yung tinatawag nating Ark of the Covenant, sa taas po nun, tawag nun mercy seat. May dalawa pong kerubin na nakaganyan daw po, ang dalawang pakpak na dun sa description sa Bible. And then dun bubuhos ng high priest, yung pundugo, bila pong atonement para sa kanilang kasalanan for the whole year. No po. Titingin ng Panginoon, bababa ang Panginoon, titignan niya, makikita niya ang dugo. At yun po yung pamamaraan nila for atonement. No po. Kasi po yung laman ng kaban ng tipan, if you will be reading the Bible, marami po laman yan eh. Laman po yun, yung copy of the Ten Commandments, you can also read this in the Bible. Copy of the tablet of the Ten Commandments. Kasi po nawasak yung una nun eh. Kasi po gumawa na pong Moses, huling sinambala Diyos-Diyosan, remember? So ito po second copy. Siyempre po naaalala ng Panginoon yun kung bakit ating second copy because of the idolatry of the Israelites. And bukod po doon, naroon din po yung mayroon pong sample of manna doon. Alam po ninyo yung manna from heaven? It's a message of provision for us. But pag itinitignan ng Panginoon yan, bakit ba nagkamana? Kasi sa reklamo ng mga Israelita. Ang sabi nila, sa Egypt, kumakain kami ng ganito. Kaya po umulan ng mana noon eh. And then po, bukod po doon, nandun din po, tatlong bagay lang po kasi nandoon. Yung copy of the tablet, and then yung pong mana, and then po the budded rod of Aaron. Alam po ninyo yung budded rod? Tungkod ni Aaron yan na namulaklak. Pero namulaklak yung tungkod ni Aaron yun kasi po nagrebelde yung mga ibang leaders ng Israel at sinasabi nila, bakit si Aaron lang? Lahat naman tayo anointed. Yun ang sinasabi nila noon. Kaya po ang ginawa ng Panginoon ay parang kinolekta yung mga tungkod ng mga leaders at kung sino po ang nagkaroon ng bad, yun yung kinasihan ng Panginoon at si Aaron ang pinili talaga. So, looking at all of these things, pag pinag-aaralan po ninyo, kasi po sa Bible School, pinag-aaralan namin yan, it is talagang a representation of the things that Israelites has done. Dito po, representation lang. Kaya po, kapag po ibinuhos ng punong saserdote, ang dugo sa ibabaw nun, ang nakikita na ng Diyos ay yung dugo. At ang sabi ng Bible, without shedding of the blood, there is no remission of sin. If you are talking about remission of sin, there should be shedding of the blood. Yan po ang nangyayari. Binigyan ko lang po kayo ng overview at saka just for you to imagine it. Pero alam po ninyo, hindi na natin ginagawa yan ngayon. Napapatay po tayo ng hayop, tapos saan natin ibubuhos yung dugo? Hindi na natin makita at wala na po yung Ark of the Covenant and all. Pero hindi na natin ginagawa yon simply because all of those things na pinagagawa ng Diyos na fulfilled na lahat sa Panginoong Jesus.
Yung po kasing lahat ng binanggit ko ay salamin lang pala or foreshadowing of the atonement na gagawin ng Panginoong Jesus sa hinaharap. We are talking about the time of Moses, thousands of years, dumating ang Panginoong Jesus at tinupad niya ang lahat ng yon. Kasi po ang dugo ng hayop ay hindi talaga maglilinis ng kasalanan ng tao. Kasi po para tubusin ang isang bagay, kailangan ng pangtubos ay either kalebel ang value o mas mataas ang value. Alam naman po natin ang kapag na tayo tumutubos, di ba? Kapag ka po tinutubos mo ang isang bagay, hindi mo pwedeng ipangtubos yung lower value ng tinutubos mo. Nakuha po ninyo? Kailangan pag tumubos ka, kailangan it's either kapantay yan o kaya mas mataas yung value niya. At alam po ninyo, dugo ng hayop, hindi papantay yun. Kamatayan ng kabayaran eh. Yun ang tinutubos natin eh. Ano po? Yun yung kailangan tubusin. Hindi naman natin pwedeng tubusin yun sa ating sarili, kaya imposible yun para sa tao. Bakit? Pag binigay mo ang buhay mo, wala na, kasi we only have one life. Ilang beses tayo pong nagkasala, ilang counts ng death yun. Kasi po, sin, ang count niya, death. So talaga pong imposible na sa tao. And this is the reason why ang buhay ng Panginoon ang ibinayad. Yan lang ang sasapat sa kabayaran nung kasalanan natin. Mga kapatid, minsan naisip natin, ligtas na ako, ganun-ganun lang, salamat sa Panginoon. Pero gusto ko lang po ma-realize natin kung gaano po kalaki ang ibinayad ng Panginoon para sa katubusan lang ng ating mga kasalanan. Gaano ba kalaki yung ibinayad niya? And I believe po, the value of the life of our Creator surpasses yung value ng buhay ng creation. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, isang beses lang namatay ang Panginoon. At yung kamatayan niyang yun ay sasapat na para sa lahat ng ating mga kasalanan. Once and for all, namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. It was fulfilled by Jesus na po. Jesus fulfilled the Yom Kippur. Mabilis lang po. In Matthew 5:17, sabi ng Bible, do not think that I have come to abolish the law. Si Jesus pa nagsasabi nito. Ang sabi niya, huwag niyong isipin na dumating ako para palitan o i-abolish ang batas ng mga propeta o mga propeta. Ang sabi niya na parito ako, I have not come to abolish them, but to fulfill them. Si Jesus po mismo nagsabi, dumating siya to fulfill something. Ano po yung i-fulfill ng Panginoon? Yun nga kasing sinasabi ng batas ay kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. And He needs to fulfill yung pong kabayaran dapat noon legally. Legally spiritual yung gawa na pong Lord na po. Because that's the law. Without shedding of the blood, there is no remission of sin. Marami po ako na-encounter na nagtatanong na, bakit namatay pa ang Panginoon? Pwede naman yan sabihin na, pinapatawad ko na kayo. Tapos, snap lang mo po yung finger. Kaya bang gawin ng Panginoon yon? Kayang gawin ng Panginoon yon. Pero alam po ninyo, God will never violate His own word. Kasi po, there is a law that tells us that life is in the blood, and without shedding of the blood, there is no remission of sin. And the only way to pay for yung pong wages of sin is death. But we cannot die sa ating sariling kasalanan kasi isang buhay lang tayo. Dapat may mamatay. Kapalit mo. At ang namatay po ang Panginoong Jesus. Bakit siya namatay? Because that's the fulfillment of the law. He fulfills. Hindi po niya inabolish yung sariling salita niya o anuman. The only spiritual legal way to save mankind is to shed His blood and to offer His life for us. That's the only spiritual legal way of doing it. At ginawa po niya yan ng walang halong pagdadalawang isip. Romans 10 verse 4, for Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe in Him are made right with God.
O sabi po ng salita ng Diyos in the book of Romans chapter 10, ang Panginoong Jesus daw po, He has already accomplished the purpose for which the law was given. Na-accomplish na niya, na-fulfill na niya yung purpose of the law. As a result, ang resulta ngayon, ang sino mang manampalataya sa Kanya at maniwala sa Kanya ay, sabi po ng Bible, are made right now with God. Yan ang sabi po ng Bible. So sinasabi po natin, Jesus fulfilled the Yom Kippur. Nakwento ko na po sa inyo yung ginagawa ng high priest. No? This is just para pong i-representation or a picture of it, para po ma-imagine natin. Pero sinasabi po natin, finulfill ng Panginoong Jesus yan. Ngayon, na-explain ko na po kanina paano sa kanyang kamatayan. Pero alam po ninyo, ang lahat ng tungkol sa sinabi ko kaninang Yom Kippur na ginagawa ng high priest, finulfill lahat isa-isa ng Panginoon yan. Unang-una, ang high priest na pumapasok po noon, finulfill din po ni Jesus yan because He became the high priest for us. Sabi ng Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. No po, bumaba lang po yung 16. Hebrews 4:14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God. Sabi ng Bible, we have the great high priest. Who is the great high priest? The Bible tells us it is Jesus, the Son of God. Let us hold on firmly to the faith we profess. He became the high priest for us. Katulad po ng high priest, ang ginagawa po niya, he represents the whole Israelites in front of God. Nung ang Panginoon ay may pako sa krus ng Kalbaryo, nirepresenta niya lahat tayo. Lahat ng taong makasalanan, He represented us. Inako niya ang lahat ng kasalanan sa kanyang katawan. Yan ang sabi ng Bible. At tumayo siya sa pagitan natin at ng Diyos upang tayo magkaroon ng kaligtasan. He became the high priest for us. Kasi po sa Yom Kippur, ang high priest is isa sa main character sa Yom Kippur. Hindi pwedeng walang high priest pag Yom Kippur. Pero sa atin, finulfill ng Panginoon yan, He became the high priest. At alam po ninyo, hindi lang siya ang ang Panginoong Jesus, hindi lang siya naging high priest para sa atin. Siya rin mismo, siya na po ang high priest siya rin mismo ang naging handog. Just try to imagine it. He became the high priest. But He also became the sacrifice at the same time. Kasi po, di ba may dalang dugo yung high priest noon. At alam po ninyo, yung dugo, finulfill din ng Panginoon. Dugo niya ang kanyang ibinuhos. Tumigis sa krus ng Kalbaryo. Para sa atin. No po? Number one, Christ is our great high priest. And then, talking about yung pong handog para sa kabayaran ng kasalanan. Kasi po, para magkaroon ng dugong ibubuhos doon, papatay sila ng animal At ang sabi ng Bible in John chapter 1 verse 29, the next day John saw Jesus. Coming toward him, he said, nang makita po daw ni John the Baptist ang Panginoong Jesus. Ang sabi daw po ni John, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. He's talking about Jesus. Kaya nga po may sinasabi tayo lagi na ang Panginoong Jesus, kordero ng Diyos. He is the Lamb of God. The Lamb who takes away our sins. The Lamb who was slain for us. He became not just the high priest, but also the sacrifice at the same time. At yung dugo po niya ang kanya pong ibinayad. Sabi ng Bible, Leviticus 17 verse 11, for the life of the flesh, the life of the flesh is in the blood. Life is in the blood. Yan ang sabi ng Bible. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it's in the blood, or for it is the blood that maketh an atonement for the soul. Yan po yung nasa Leviticus chapter 17. Ito yung sinasabi ko po sa inyong law na pinulfill ng Panginoon. Kasi po para magkaroon ng atonement, kailangan ng dugo. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. At noon, dugo ng animals ang kanilang ginagawa. Kasi po, hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, tinupad po niya yan. At ang sabi ng Biblia, ang kanyang dugo ay pumatak sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Hebrews 9 verse 12, He entered the most holy place once for all by His blood,
thus obtaining eternal redemption. This is about Jesus. He entered the most holy place once for all. Isang beses para sa lahat, upang sa gayon, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus, ang lahat ay makasumpong ng eternal redemption. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. So it is the blood of Jesus that washes away all our sins. And ayoko po sanang ipakita to, pero this is a picture of Jesus on the movie The Passion of the Christ. Pero para lang po makita po ninyo, this is our high priest. Jesus became also the sacrifice. Yan po ang kabayaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya hindi ko po maintindihan ang maraming mga taong tumanggap na sa Panginoon tapos namumuhay pa rin sa kasalanan. Nakakalimutan natin, mga kapatid, kung anong ibinayad ng Panginoon sa atin. Ako po, kapag naaalala ko po yan, siyempre po, nagpapasalamat ako kasi I don't deserve it. Kayo po, deserve po ninyo yan? Na mamatay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Para sa atin, I think no one deserves it. It's all by His grace. That's how good God is. And then, mamumuhay pa tayo sa kasalanan, mga kapatid, di natin naiintindihan kung gaano kalaki ang sinakripisyo ng Panginoon para sa atin dito. And this is the central message of the Day of Atonement. It's not about the blood of the lamb or the goats noon, the scapegoat and all ng ginagawa nila doon sa Day of Atonement. It's not about those things. Yun po ay shadowing lang of what Jesus will do. And alam po natin what Jesus has done for us today. Gusto ko lang pong ma-appreciate natin yan because Day of Atonement will be this coming Tuesday. And I encourage everyone, ako po kapag po Day of Atonement, I really take time to pray. At ako po yung nananalangin different na prayer sa ibang araw because I usually, what I usually do pagka Day of Atonement na, talaga pong ibang panalangin ang ginagawa ko. I really come to the Lord and thanking Him for His life for me. Gusto ko po sana hikayatin kayo na gawin yan. Let's just appreciate what God has done for us in this Day of Atonement. Tinubos na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ganyan niya tayo kamahal. Now, iko-connect ko lang po ito sa mission kasi po sabi ko po sa inyo kanina, today is missions. Alam po ninyo, Jesus has done the atonement. Pero iniwanan po tayo ng work ng Panginoon ngayon. Jesus has done the atonement. We must do the announcement. Kuha po ninyo. Because how do people believe kung wala pong taong magsasabi sa kanila nun? And this is the reason why we preach the gospel. Kasi po ayaw natin na tayo lang. Kasi po ang Panginoong Jesus namatay siya para sa lahat. Hindi lang para sa akin, para rin sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapamilya, kakilala, maging sa ating mga kaaway, para sa lahat ng tao, sa buong daigdig na matay ang Panginoon. Pero hindi lahat ng tao alam ang mabuting balita ng pagtubos ng Panginoon. He has already done the atonement, fulfilled the Yom Kippur for us. Yung atonement tapos na, He has done the atonement. Sino ngayon ang magpipresenta to do the announcement? Na ikalat yung pong good news. And this is the good news na sinasabi natin. Ito pong mabuting balita, mga kapatid, na dapat marinig ng tao. And this is the reason why we do missions. This is the reason why we evangelize as a church. Bakit sinasabi po namin, we should share Jesus sa lahat ng ating mga kakilala. We call that fulfilling it locally. Dito sa Pilipinas, sa ating pong baryo, sa ating mga kamag-anak, kapamilya, we are doing the mission. Yung po kasing mission is to proclaim and preach the gospel and the good news sa mga tao. But the mission is not just here locally.
Tinawag din po tayo to preach it globally. Ang sabi niya, you preach the gospel to all nations. At alam ko po mga kapatid, hindi tayo lahat makakapunta sa mga liblib na lugar at gawin yon. But there are some people na tinawag ng Panginoon to do it. Pero mayroon tayong opportunity to be a part of it. Nalala ko po si Pastor Robert, ang sabi niya, missions, pwede pong mag-participate in three ways. Number one, you can go. If the Lord is calling you to go. But if you cannot go, you can participate in two ways. You pray or you give. Yun po yung dalawa. At if we pray, we take part of it. Nagiging parte tayo. If we give, we are a part of it. Alam ko po, hindi tayo nakakahayo, mga kapatid. Pero every time that we give, every last Sunday of the month, sinasabi natin sa Panginoon na we want to be a part of this mission. To proclaim the good news of salvation, that Christ died for all of us. And when we pray, nakikibahagi din po tayo. At ang church pong ito, mga kapatid, our church, noon pa man, naniniwala tayo na napakahalaga ng mission. And that's the reason why nagkaroon po tayo ng missionary and the church sent Pastor Robert. Bata pa lang po si Pastor Robert noon. And lahat po ng mga na-touch na mga kaluluwa, may bahagi yung bawat isa po sa atin. And that's the reason why it is very connected, no po. Kasi po, sabi ng Romans chapter 10 verse 14, how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano sila maniniwala kung hindi nila maririnig? And how can they hear without someone preaching to them? Paano po sila maliligtas at maniniwala kung walang taong magsasabi sa kanila noon? At paano naman po sila makakarinig? Ano po? Kung walang taong pupunta roon. Paano sila maniniwala kung hindi nila mapapakinggan ng mabuting balitang ito? At paano naman sila makakapakinig kung walang taong hahayo at pupunta para magsalita at ipamalita ito? I remember po one great, dito na po ako magtatapos na po. I remember one great missionary, I think po baka familiar ang iba sa inyo, Hudson Taylor. Isa po sa mga matunog na pangalan, very great missionary sa China. Pumunta po siya sa China. I remember isa po sa kanyang story, kasi po pinag-aaralan namin to sa Bible School sa subject ng mission, Hudson Taylor. Pumunta po siya sa China at ginugol ang kanya pong buhay just to preach the gospel there, kasi po napakaliit lang ng porsyento doon na Christians at maraming mga tao hindi man lang narinig ang balita or pangalan man lang ng Panginoong Jesus. So si Hudson Taylor po, isa sa kanyang mga kwento, pagkatapos daw po niyang mag-preach at kumilala ang maraming mga Chinese people. One time daw po nag-preach siya, tumanggap ang isang Chinese man. At ang sabi niya, Tagalogin ko na lang po, no? Para maintindihan natin. Nang tanong ng Chinese man, kasi po tinanggap niya ang Panginoong Jesus nakakilala siya. Ang tanong po ng Chinese man, ang sabi niya, gaano na ninyo katagal alam o kilala ang Panginoong Jesus sa England? Kasi po taga-England si Hudson Taylor. Ang sabi po ni Hudson Taylor, 400 years na nang mapunta sa England yung balita tungkol sa Panginoong Jesus. Just try to imagine po, after 400 years, doon pa lang nila narinig sa China through Hudson Taylor. So, ang tanong po ng Chinese, gaano nyo nakatagal kakilala ang Panginoong Jesus? Alam, itong mabuting balitang ito. Sabi po ni Hudson Taylor, for hundreds of years, hundreds of years na narinig namin yan, alam namin yan. Alam po ninyo, nang marinig po ng Chinese man daw yun, yumuko ang lalaki at bigla siyang umiyak. At ang sabi niya, hundreds of years. Ang sabi niya, my father looked for the truth all of his life. Pero namatay siyang hindi nakikilala ang Panginoong Jesus. Bakit?
hindi kayo dumating ng maaga. Yan ang sabi po nung Chinese man. Sabi niya, hundreds of years na pala ninyong alam yung balita patungkol sa Panginoong Jesus. Yung tatay ko, he's searching for truth all of his life. Namatay siya, hindi man lang narinig ang Panginoong Jesus. Bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit walang dumating dito? Noon, pare balita, ang mabuting balitang yan. Alam po ninyo, pag naalala ko ang kwentong yan, naisip ko, maaaring may mga taong naghihintay lang. Sabi ng Bible, the harvest is plenty, but the workers are few. There are people na marinig lang nila, yun na yung susi. Pero heto po tayo. Ang mahirap po, maraming namamatay na hindi man lang nakikilala ang Panginoong Jesus. And this will be a challenge now for us. Hindi lang po yung thought na, tama, namatay ang Panginoon para sa akin, ligtas na ako, I know the truth. But if you know the truth and you have the antidote for a disease na meron ng maraming tao, hindi mo po ba i-share yung antidote na yon? People are dying. Not just physical death. Pero they are para pong nasa panganib ng eternal damnation in hell. And the only way to save them is to share the truth about Jesus. And here we are, we know the truth. It will be a challenge now for all of us, and this is the heart of mission, mga kapatid. Na ngayon po, we are being called to preach. Bawal nang mahiya ngayong panahon na ito, at bawal nang matakot. Kapatid, ano po bang nakakahiya? Sa pag-share, pagkukwento kung gaano kabuti ang Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. May nakakahiya po ba doon? Ito nga pong nano mo, agyutang i-share tama rin I think po we need to be courageous ngayon, lalo na po napakarami nang nangyayari sa paligid. And this is the time na kailangan talagang mag-engage tayo sa mission, and this is a challenge for us to do it locally and to have a part sa mga ginagawa ng Panginoon missions globally. And that's the reason why it is connected. Ano po ang mangyayari kung yung atonement ng Panginoon na hindi mababalitaan ng marami? The atonement was already been made or done by Jesus Himself. Ngayon ang question, naghahanap ang Panginoon ng mga taong gagamitin niya to announce the good news of salvation. Tayo po ba ay magkukomit dito, mga kapatid? Sayang naman. Kahit man lang po sa kapamilya natin, mga malalapit sa atin, we start with our own home. Maaatim po ba nating tayo lang ang may alam nito at ang ating mistero, mga anak o mga kamag-anak ay hindi alam ang mabuting balita ng kaligtasan? Mga kapatid, ito na yung panahon. Salvation is today, not tomorrow. Huwag magpatumpik-tumpik pa. Kasi malay po ninyo, handa na sila. Kailangan lang ng tao na magsasabi sa kanila. Paano sila maniniwala kung di nila mapapakinggan? At paano sila makakapakinig kung hindi tayo magsasalita? Yan po ang tanong dito. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa amin ng yung ginawa sa krus ng Kalbaryo to fulfill, Lord, yung pong atonement for our sins. Maraming salamat po for reminding us that this good news that you have died for us to purchase us, Lord. Na kami po, Panginoon, ay tinubos ninyo sa pamagitan ng iyong dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo. Itong mabuting balita ng kaligtasan ito, na imposible sa tao, pero sa iyo posible. Itong mabuting balita ng kaligtasan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin how important it is. At salamat din, ipinaalala niyo sa amin that we have a call and we have this mission, Lord, na ibahagi ito, i-preach ito,
sabihin ito sa lahat ng mga tao na kilala po namin upang marinig din nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Maaring may mga taong hindi maniniwala sa amin. Maaring yan ang takot ng marami sa amin ngayon. Baka hindi nila kami paniwalaan, baka mapahiya kami, baka tawanan lang nila kami. Panginoon, tanggalin ninyo sa aming puso ang mga pangambang ito. Kasi mas mahalaga, Panginoon, na marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano ba kung tawanan nila kami? Hindi mahalaga kung kutyain nila kami. Ang mahalaga, sinubukan po naming ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang ginawa mo para sa amin na pagtubos sa aming mga kasalanan. You have already done the atonement. And here we are, Lord. Use us to do the announcement of the good news, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa mo ngayong umaga sa amin. Panalangin ko, Panginoong Diyos, na tumimo sa aming puso ang mensaheng ito. Na lagi naming maalala na hindi po magaan ng kabayaran, naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Ikaw ang siyang naging punong saserdote namin at ikaw din ang naging alay pangtubos ng aming mga kasalanan. We appreciate you, Lord. Nagpapasalamat kami sa iyong pagkamatay para sa amin. Sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Alam po namin na patuloy kang mangungusap sa amin, hindi lamang sa umagang ito, maging sa gawain po namin mamayang gabi. And also, Lord, throughout all of this week, Lord, as we also remember Yom Kippur kasabay ng mga Israelita. Ikaw po, Panginoon, ipatuloy na kumilos sa aming buhay at sa aming puso. At ngayon nga pong umaga sa amin pong pagdako, sa pag-alala namin sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng aming pong Holy Communion. Linisin mo ang aming puso. Maging tunay na kapahayagan ng aming pasasalamat at pagsamba ang aming gagawing ito, Panginoon. Ikaw po'y kumilos sa aming kalagitnaan. Be with us, Lord. Dalangin naming mabigyan ka ng kapurihan sa aming gagawing ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.